Hi everyone, this is Pastor Jake Centino. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang isang nag-viral ngayon na isang content creator na si Asher Hernandez. Ano ba yung sinasabi ng Biblia sa kanyang mga paniniwala? Yan ang tatalakay natin sa video ito. Ngayon, pakinggan nyo po at panoorin nyo po kung ano yung kanyang mga paniniwala at titignan po natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. And I just want to tell you guys that you deserve the credit of your own hard work. Kasi napansin ko dito sa Pilipinas, whenever you get your achievement, whenever you reach your goal, bakit laging si God yung nagki-credit? Bakit si God yung pinagtithankyuhan? Eh, ikaw naman nagtrabaho nun eh. Ikaw nagpakahirap doon. Diba? It's your goal, it's not God's goal. So, bakit si God yung kinikredit natin? That's so unfair, diba? So, I just want to tell you guys that God is not a giver. He is a guide. Guide lang siya sa mga gusto natin. So, bakit si God yung iti-thank you nyo? Meron naranasan na ba yung may binigyan kayo ng tao ng blessings na sasabihin, thank you God? Bakit thank you God? Di galing sa'yo yun, di ba? Weird. Yan po yung sinabi niya, you deserve the credit of your own hard work. Sa kanyang paniniwala, ang dapat na pasalamatan or dapat ma-highlight sa kanyang pag-hard work ay siya mismo, yung kanyang sarili, sapagkat siya nga naman ang nagsumikap, okay? At hindi ang Diyos. So inaalis niya yung credit na patungkol sa Diyos, dapat sa kanyang sarili lamang, at kung meron mang pasasalamatan ay hindi ang Diyos, dapat siya, kasi siya daw ang nagsumikap at hindi ang Diyos. So yun yung kanyang paniniwala. Ngayon titignan po natin sa Biblia. Sabi ng Biblia sa Proverbs chapter 20 verse 6, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. So, yan po, maliwanag na sinabi ng Biblia na karamihang tao sa panahon natin ngayon, they will proclaim their own goodness. Kung meron mang silang maikukwento na kanilang achievements, and it's not because of God, yan ang kanilang paniniwala. Ganyan ang mga tao ngayon. Kung meron man silang ipoproklama, kung meron man silang sasabihin, hindi yung kanilang kamalian. Hindi kung ano yung palpak na kanilang nagawa, kundi kung ano yung kanilang kabutihan or goodness na nagawa. So yun po ang nature ng mga tao, na kadalasan nilang sinasabi ay kung ano yung kanilang mga magagandang accomplishments. May tanong siyang ganyan, bakit ang Diyos ang nakikredit? Bakit sa Diyos nagpapasalamat? Hindi ba't since tayo ang nagbigay sa tao, dapat tayo ang pasalamatan at hindi ang Diyos kasi tayo ang naghirap? Pero alam niyo po mga kapatid, merong record sa Biblia na may mga tao na talagang nagpapasalamat lahat sa Diyos. Lahat pinasasalamatan sa Diyos ang credit. So bakit nga ba sa Diyos nagti-thank you? Malamang mga kapatid, itong si Asher Hernandez, walang alam ito sa Biblia at malamang sa malamang hindi ito naniniwala sa Biblia. So, ibig sabihin, hindi siya nagbabasa ng Biblia. So, hindi niya nakita sa Biblia na lahat ng mga bagay na ating tinatamasa ngayon kahit sa kanya, yung mga bagay na kanyang tinatamasa, hindi niya alam na yan ay galing sa Diyos. Kaya dapat, kung meron man tayong dapat pasalamatan, number 1, yun ay ang Diyos. At yan ay nakalagay sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Sino ang nagbigay sa atin? Sinabi diyan, all things. Lahat ng mga bagay. Of course, lahat ng mga bagay na mabubuti ito. Ibinigay ito ng Diyos sa atin to what? To enjoy. Okay? Kaya kung ano yung na-achieve ni Asher Hernandez, he is just enjoying that. At dapat niyang malaman na yun ay galing sa Diyos. Napakaliwanag po. Kaya nga sabi ng Biblia, charge them that are rich in this world. Paalalahanan nyo, sabihan nyo na sila na mayayaman sa mundong ito, na that they be not high-minded, huwag silang magmayabang. Kaya yung pagsasabi ni Asher Hernandez, pagmamayabang yan, dinidiscredit niya yun sa Diyos, inaalis niya ang Diyos sa kanyang mga accomplishments. Sabi doon ng Biblia, high-minded. So ganyan kasi ang mga tao ngayon, na pag sila ay umangat sa buhay, nagkakaroon sila ng high-minded. Hindi naman lahat, pero karamihang tao. At isa na siya dyan. Yan ang problema sa panahon ngayon mga kapatid, na ang tao kapag umangat, kapag yumaman, ang nabibigyang papuri na, ang nakikredit na, hindi na yung Diyos, kundi talagang number 1 na yung kanilang sarili. Ang point lang ng Panginoon dito mga kapatid, ay kung tayo ay aangat sa buhay, talagang number 1 nating pasalamatan ng Diyos. Kasi sinabi dyan, who giveth us richly all things to enjoy.
So mga kapatid, sa ating pag-enjoy sa mga bagay na meron tayo, dapat isali natin ang Diyos, pasalamatan natin ang Diyos, at huwag nating alisin ang Diyos sa ating buhay. Sabi ng Biblia sa Psalm chapter 29 verse 1 and 2, Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. So, napakaliwanag mga kapatid, na kung magbibigay tayo ng glory, hindi sa ating sarili, kundi sa Diyos. At hindi nga lang glory, pati strength, yung ating lakas. Lahat yan sa Diyos, galing yan eh. Okay? Kaya hindi ito maunawaan ni Asher Hernandez. Kasi nga, hindi niya alam kung ano yung nakasulat sa Biblia. At hindi siya naniniwala sa Biblia. At lalong-lalong hindi siya naniniwala sa Diyos. So meron ding sinasabi ang Diyos dyan. Sabi din ng Biblia sa Psalm chapter 30 verse 12, To the end that my glory may sing praise to Thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto Thee forever. Itong binasa ko, ang nagsalita po dito ay si David. So sinabi niya, I will give thanks unto Thee forever. So yung kanyang pasasalamat ay forever, at yan ay sa Diyos. So mga kapatid, ang pagsasabi ng pasasalamat sa tao, hindi man po masama yan. Okay? As long as na ang papuri, ang number 1 na pinasasalamatan, ay ang Diyos. So maganda rin naman na magpasalamat tayo sa tao. Walang problema dyan. Kasi ang pagbibigay ng pasasalamat sa tao, hindi naman ito ibig sabihin na nagwo-worship ka na sa tao or pumupuri ka na sa tao. Ayan, sinabi niya pa na ikaw daw ang nagtrabaho, ikaw ang nagpakahirap, kaya kung meron man dapat mag-credit, hindi ang Diyos, kundi ikaw, kasi sarili mo yan. So naalala ko tuloy yung kwento sa Luke chapter 12, verse 16 hanggang 20. The ground of a certain rich man brought forth plentifully. So yung tao na ito na mayaman, umani siya ngayon. Napakarami niyang inani mula sa kanyang lupain. At sinabi sa verse 17, He thought within himself saying, What shall I do because I have no room where to bestow my fruits? Anong gagawin ko sapagkat wala na akong lalagyan para doon ko ilagay yung aking mga na-harvest. Okay? At sinabi niya sa verse 18, This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Magpapatayo pa ako ng mas malaking room para doon ko ilalagay yung aking mga goods, fruits. Okay? At sinabi niya sa verse 19, I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. So sinabi niya yan. At nagkaroon siya ng desisyon sa kanyang sarili na sinabi niya na, sarili, marami ka nang naipundar. So ang gawin mo ay, take thine ease, magpaisi-isi ka na lang. Eat, kumain ka kung anong gusto mo. Drink, mag-inom ka na lang dyan. And be merry, at magpakasaya ka. Okay, ano ang nakalimutan niya dito? Bigyan niya ng pasalamat ang Diyos. Nakalimutan niya rin na i-credit niya ang Diyos sa lahat ng kanyang mga accomplishments. Kaya pansin niyo pag binasa niyo itong mga verses na ito about sa rich man na ito, puro mababasa niyo ay. So itong taong ito ay diniscredit niya ang Diyos. Puro sa sarili niya lang. Pero anong sabi sa kanya ng Diyos? Verse 20, But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Diba? Ang sabi sa kanya ng Diyos, ikaw na mangmang, thou fool. So yung mga taong nagsisikap at marami silang naipundar, marami silang accomplishments, at ang kanilang iniisip ay puro dahil sa kanilang sarili. Dahil ito sila, ito yung kanilang sarili, kaya nila na-achieve. Yun ay sinasabi nila dahil sa self-centered na sila. Okay, ang iniisip nila lagi ay accomplishment ng kanilang sarili. Talagang nawala na sa isip nila yung Diyos. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, sa kwentong binasa natin, thou fool. So mangmang po ang isang tao na hindi niya kinikredit ang Diyos sa kanyang mga accomplishments. Kaya lesson sa atin yan. Anong ginawa sa kanya ng Diyos, mga kapatid? Nakakalungkot kasi sa kwento na ito, yung mayaman na yun, pinatay siya ng Diyos. At ipinapakita doon ng Diyos na kung ano man yung mga accomplishments ng mayamang ito, talagang galing yan sa Diyos. Pero ano ginawa ng mayaman? Puro sarili niya lang at inalis niya ang Diyos. Yung glory, wala na sa Diyos, kundi sa kanyang sarili. At sinabi pa ng Biblia sa Psalm 103 verse 1, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Diba? Purihin ang Diyos, aking sarili,
and all that is within me, lahat ng meron sa akin, sabi ni David, bless His holy name. So kung ano man meron sa atin, accomplishments natin, let us bless the Lord. Let us praise the Lord. Give thanks unto the Lord. Huwag natin gayahin yung content creator na yan na talagang inalis niya ang Diyos. Sabi pa ng Biblia sa Ecclesiastes chapter 2 verse 24, there is nothing better for a man than that he should eat and drink, and that he should make his soul enjoy good in his labor. Ito, this also I saw, that it was from the hand of God. So kung ano man yung ating mga accomplishments, ating pagpapagal, labor, sabi ng Biblia, it was from the hand of God. So yung sinabi ng content creator na ito na it's your goal, not God's goal, mali po yun. Sabi ng Biblia sa Ecclesiastes, it was from the hand of God. Kung ano man yung ating goal sa buhay, lagi nating isali ang Diyos diyan kasi tutulungan tayo ng Diyos. So all in all, ang pasasalamat pa rin talaga ay sa Diyos, hindi dahil sa ating sarili. Okay, ginamit lamang tayo ng Diyos at tinulungan tayo ng Diyos. So I just want to tell you guys that God is not a giver. He is a God. God is not a giver. Yun yung sinabi niya. Mga kapatid, sa Biblia, napakarami nating mababasang verses na ang Diyos natin ay giver. He is a giver of life. He is a giver of strength. He is a giver of all things that we are enjoying today. Lahat. Sabi ng Biblia sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth at ibinigay niya sa atin, mga kapatid. Kaya itong content creator na ito, hindi ko maunawaan kung anong klaseng utak ang meron siya na sinasabi niya ang Diyos ay hindi giver. Okay? Ang Diyos natin ay nag-guide. Sabi ng Biblia sa Proverbs 3:5 and 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So siya nag-guide sa lahat ng ating mga landas. But take note, He is also the giver. Weird. Hindi po tayo ang weird. Siya ang weird. Baka naman tayong mga Pinoy o kayong mga Pinoy, masyado lang kayong obsessed kay God. Sinabi niya masyadong obsessed kay God, masyadong obsessed sa Diyos. Yan taong yan walang alam sa Biblia. Ba't hindi na lang kayo mag-focus kung ano yung real life, di ba? Mag-focus sa real life. Hindi niya ba naunawaan na this is a real life? Pag meron kang Diyos, this is a real life. Pero sa bagay, paniniwala nyo rin naman yan. Pero bakit pinapakalman nyo yung religion ko? Ayan, tapos sasabihin niya na bakit daw natin pinapakialaman ang kanyang paniniwala o religion. Mga kapatid, no, bago natin pakialaman yung kanyang paniniwala, siya na yung unang nambastos sa kung anong paniniwala natin. Parang base sa kanyang pananalita, ginagawa niyang katatawanan kung ano yung ating paniniwala. Actually, mas nakakatawa yung kanyang paniniwala kasi napakalayo talaga sa Biblia. Because I told you guys that I was born sa Thailand and iba yung religion ko, which is, ang sinasamba namin doon na God is elephant. So you don't care if elephant yung God namin. Ano? Yung Diyos niya ay elephant. What is elephant? Ang elephant, isa ito sa mga hayop na nilikha ng Diyos. Yan yung sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 1 verse 25. Who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Napakaliwanag, mga kapatid. Isa na siya sa sumasamba ng creature more than the Creator. So yun nakakalungkot, mga kapatid. At sabi ng Biblia, yan ay may sumpa. Kaya wag tayong magsiserve, wag tayong maglilingkod sa mga creatures. They are just creatures. Ang sambahin natin ay yung Creator. Because I don't care kung fiction yung God nyo na never nyo nahawakan, never nyo nakita. Kasi yung elephant sa amin nakakatulong sa bansa namin. Yung fictional nyo na gods. Ayan, tapos sasabihin niya na ang Diyos natin ay fiction. Pag sinabing fiction, written stories that are not real. Mga istorya na hindi totoo. Yan daw ang ating Diyos. Fictional lang daw ang ating Diyos, hindi totoo. So wag kayong maniwala sa ganun. Totoo ang ating Diyos. Alam niyo kung bakit nasabi niya na hindi totoo ang ating Diyos? Kasi dahil sa wala siyang pananampalataya. And I remind you, mga kapatid, ang pananampalataya, ibig sabihin, naniniwala ka sa Diyos kahit hindi mo nakikita, hindi mo nahahawakan. So simple lang naman yan eh. Pag wala kang pananampalataya tulad ng content creator na ito, ibig sabihin, hindi ka talaga maniniwala sa Diyos. Okay? Pero sa ating may pananampalataya, naniniwala tayo kahit hindi natin nakikita,
Okay? At naniniwala tayo sa pangako ng Biblia. Naniniwala tayo kung anong sinasabi ng Biblia. And that's our faith. Okay? Bakit nating nagawang maniwala? Because we have faith. At dahil sa ating pananampalataya, napiplease ang Diyos. Sabi ng Biblia sa Hebrews, nalulugod ang Diyos. At dahil doon, mas lalo siyang kumikilos sa atin na merong mga pananampalataya. Pero yung mga tao, tulad ng content creator na ito na walang paniniwala sa Diyos, talagang sabi ng Biblia, binulag siya ng Diyos ng sanlibutan ito. Ang Diyos ng sanlibutan ito ay ang dyablo. Ayan, kasi daw yung elephant ay nakakatulong sa bansa nila. Kaya yun ang Diyos nila. So hindi niya rin nakikita, mga kapatid, na ang Diyos natin ay mas nakakatulong at hindi lang sa isang bansa kundi sa lahat ng bansa. Yung elephant nilang Diyos nakakatulong lang sa sarili nilang bansa. Sa atin, yung Diyos natin hindi lang nakakatulong sa isang bansa kundi buong mundo. Sa John 3:16, for God so loved the world. Yung pagtulong ng Diyos ay buong mundo yan. Pero sa Kanya, yung Diyos niya, hayop na nilikha ng Diyos, at sa isang bansa lang nakakatulong, pero sa atin buong mundo, mga kapatid. At ang kagandahan pa dyan, yung Diyos natin, kaya tayong iligtas ng ating Diyos mula sa kapamakan sa impyerno. Pero yung Diyos niya, wala. Pero yung Diyos niya, wala. Pag namatay, wala na yun. Di ba? Kasi ngayong hayop na kanyang sinasamba ay nilikha lamang po yan ng Diyos. At wala sa Biblia yung record na dapat sambahin natin yung elephant na yan. And yun lang guys, gusto ko lang na irespeto natin yung paniniwala ng bawat isa. Tapos sasabihin niya na irespeto natin yung paniniwala ng bawat isa. Mga kapatid, God is not a respecter of person. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Pag tama, kailangan maniwala tayo dun. Pag tama, kailangan pumanig tayo dun. Pag mali, iwasan natin. God is not a respecter of person, mga kapatid. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Kaya wag na, yan yung mindset ng sanlibutan ngayon na kahit mali, as long as na wala namang tinatapakang tao, irespeto na lang natin. Pero ayon sa Biblia, mga kapatid, mali po yun. Pag mali, kailangan nating itama. Kailangan nating i-correct kung ano yung mali. Kailangan nating i-rebuke kung ano yung mali sa pamamagitan ng salita ng Diyos. We all know naman na human-made lang yung mga God na yan. Sa atin, yung Diyos natin ay hindi po ito human-made. Yung Diyos niya ang human-made. Huwag po kayo maniwala sa sinabi niya na human-made ang ating Diyos. No, our God is not human-made. Yan ang tandaan nyo. Sinulat sa libro. At iba-iba yung God ng iba't ibang bansa. So, there's thousands of God. Huwag po kayo maniwala sa sinabi niya na there are thousands of gods. Yun yung paniniwala niya. Mali po yun. Sa atin, sa Biblia, ang ating paniniwala, there's one God in 3 persons. Sa Biblia, iisa lang ang Diyos na ating sinasamba at yun yung Diyos na nasa langit. And you don't even know kung anong God yung tama doon. Hindi mo nga alam kung tamang Diyos ba yung sinasamba mo. Pero actually, Christians lang naman yung may impyerno. Syempre, sila tong sikat. Matatakot ka mapupunta ka ng hell. Mga kapatid, hindi po ang Kristyanismo ang nagsasabi na mayroong impyerno, kundi ang Biblia po. Sinasabi lang natin na may impyerno kasi ang Biblia ang nagsabi na mayroong impyerno. Okay, hindi po ito gawa-gawa ng Kristyanismo o ng mga tao. Yan po ay nakasulat sa Biblia na mayroong impyerno. Mga kapatid, hindi po tayo nananakot na mayroong impyerno. Sinasabi lamang po natin ang katotohanan na kung ano yung sinabi ng Biblia na kapag hindi ka sumampalataya sa Panginoon, sa impyerno tayo pupunta. So yun po nakakatakot. Kung napapanood mo yung video na ito, tanggapin mo ang Panginoong Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya para matiyak mo na sa langit ka pupunta at hindi ka mapunta sa impyerno. So hindi po yun pananakot. Pagsasabi lamang po yun ng katotohanan. So what if maling God yung sinasamba mo? Pupunta ka ba sa impyerno? Tama ba tayong mga Pinoy sa sinasamba natin? Tayo pa talaga na mahirap na bansa. So what else yung mayayaman na bansa na may ibang God? Mali ba sila? Bakit sila yung mayaman? Bakit mahirap ang Pilipinas? Answer it, guys. Sometimes it's better to be agnostic or wag naman atheist. Agnostic, at least you don't have God or you don't have religion and you just faithful na there is someone, there is a creator, there is no name. So ang paniniwala po natin sa Diyos ay hindi po ito basihan na yung isang bansa ay yumayaman, bakit yung isang bansa ay naghihirap, baka dahil sa iba-iba ang Diyos, kasi ito yung Diyos na pininiwalaan natin, kasi sila ibang Diyos ang paniniwalaan nila. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ng sanlibutan ito ay ang dyablo. Remember, siya din po ay nagpapala, kaya kanyang iangat sa buhay, kaya kanyang bigyan ng marangyang pamumuhay. Yan ang dyablo, yan ang Diyos ng sanlibutan ito.
At mababasa nyo yan sa Matthew chapter 4 na pwede rin siyang magbigay ng kayamanan, ng kaharian, basta sumamba ka lang sa Kanya. So, no wonder na yung mga tao sa sanlibutan kung bakit sikat sila, kung bakit yung kanilang buhay ay nasa karangyaan sila, yun ay dahil sa ang nagpapala sa kanila ay ang Diyos ng sanlibutan. Yun naman talaga ang katotohanan, mga kapatid. Ayan, nakita natin kung ano ang kanyang paniniwala. Pag binasi natin sa Biblia, napakarami po niyang maling sinabi. Of course, yun ang kanyang paniniwala, pero let us pray for him na nawa mabago at mabuksan yung kanyang isip. Ito yung mensahe ng Biblia sa kanya sapagkat hindi siya naniniwala sa Diyos. Sabi ng Biblia sa Psalm chapter 14 verse 1, "The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good." So napakaliwanag, mga kapatid, na kapag hindi ka naniniwala sa Diyos at sinasabi mong walang Diyos, sabi ng Biblia, ikaw ay mangmang. The fool hath said in his heart, there is no God. So wag naman po tayong maging mangmang dahil sa hindi tayo naniniwala sa Diyos. Kaya sa inyong mga hindi naniniwala sa Diyos, ngayon maniwala na kayo sa Diyos, manampalataya na kayo sa Diyos. Kasi kapag hindi nyo gagawin yan, sabi ng Biblia, you are fool. Mangmang ka. At sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, "In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." Okay? Ang Diyos ng sanlibutan, sabi ng Biblia, ay ang diablo, si Satan, sabi ng Biblia, hath blinded the minds of them which believe not. Kaya yung mga taong hindi sumasampalataya, hindi tumanggap sa Panginoon, hindi naniniwala sa Diyos, ang Diyos ng sanlibutan ito ay binulag na sila. Kaya no wonder may mga taong hindi naniniwala sa Diyos at may mga pinaniniwalaan silang iba't ibang Diyos, naliligaw sila ng landas dahil yan sa binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito dahil sa hindi sila naniwala at hindi sila sumampalataya sa Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, para may iwasan natin ang paniniwalang katulad nito sa nangyari sa content creator na ito, ang dapat nating gawin, maniwala tayo sa Diyos, maniwala tayo sa Biblia, magkaroon tayo ng paniniwala sa Panginoong Kristo. Tanggapin niyo po ang Panginoong Kristo sa inyong buong puso na inyong Panginoon Diyos at tagapagligtas. Upang sa ganun, ay ipoprove ng Diyos na siya ang ating Diyos na nasa langit at hindi tayo madadala ng maling paniniwala at hindi tayo maliligaw ng landas. So maaring ang content creator na ito ay siguro diyan siya lumaki at yun ang yan ang pilit na idinidikdik sa kanyang isipan, kaya yan ang kanyang kinalikihan, mga kapatid. So let us pray for him na nawa mabago siya, nawa ay mabago pa ang kanyang pananaw, ang kanyang kaisipan, at darating nawa ang panahon na siya rin ay tatanggap sa Panginoong Kristo na kanyang Panginoon Diyos at tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. So kung meron po kayong tanong or suggestion, you can comment down sa ating comment section, and God bless you all and have a great day.